Ang bilis lang pala ang bok choy. Ang problema lang natin doon sa kabila is ano talaga, yung binhi talaga. Fungicide ang hindi ako naglalagay. Ewan ko lang, sa tingin ko kailangan din. Hindi ako masyadong fan ng fungicide. Ayan na, isang magandang buhay. Nasaan na kaya ang bagyo, mga ka-farmer? Mukhang nasa West Philippines na. Yan. Silip muna tayo sa mga halaman natin. At syempre, ang paghahalaman, mga ka-farmer, para ka din nag-aalaga ng hayop. Alam mo yon, inaalala mo yung nako, nadiligan na kaya, kailangan diligin, yung mga ganun ba? Lucky mo. Ang laki mo. Ay, grabe ugat nito. Bale, yan, mamatay din yan. So ayun, inaalala ninyo ngayon, okay pa naman sila. Basa ito, inulan eh. Inulan naman. Oh, ba't may ano ka? What is this? Hirap ng ano, yung ating orchids ay minsan may mga magagandang pang hang. Pero ito yung mga original ito yung binili ko na, andyan na po yan, kasama na. Galing pa lang Thailand ang mga ito. Pinapa-ship nila maramihan from Thailand. Wala po sa Pilipinas na sabihin mo na bibili tapos ire-resell. Yung mga nagla-live, galing pa lang Thailand po ang mga ito. Ngayon ko din lang na discover. Tapos inila-live po nila, live selling. Yan sinasabi nila, may unboxing po tayo, nasa box pa kasi. At yun, napanood ko nga sa may sa YouTube, may mga sa Thailand, doon pala galing. So ayun, mga ka-farmer, ay lang naman, konting trivia. Pero ito, galing naman itong wild. May in-order na naman ako isang bundle. Lang, 900, ilang pieces na ba yan? Galing sa kanila. Ipapakapit ko po doon sa ayan, banda. So ayun, ito pala kailangan ding ayan na, matanggal yung mga damo at siguro konting grass cut, ayan, para malinis naman natin. Tapos yung mga pansin nyo, hindi ako gaano bumibili sa live, wala akong masyadong ina-unbox kasi may nakita si Bebe na bilihan po ng orchids. At least yun, makakapili pa tayo. Tapos 200 din lang daw. Ito minsan nabibili ko 200, 250. Tapos pagdating medyo lasog-lasog pa. Kaya ayun, tingnan nyo, umulan, hindi pa rin nalusaw yung mga fertilizer. Yun yung sinasabi ko na disadvantage. Unlike nung nasa lupa na sip-sip na po ng lupa, yan, na yun, ayan tingnan nyo, ma-absorb na. At least nasa lupa na siya, diba? Nasa ilalim na ng lupa. Shoutout pala kay Joe Panis, ka-farmer Joe Panis. Syempre, sabi niya, ka-farmer, nakakaingit yung talbos mo. Ay opo, ang talbos ng kamote po kasi, ang kamote, kailangan lang yan, syempre, konting fertilizer. Gusto niya yan, basa yung lupa. At the same time, full sun. May araw. Siyempre, mataba ang lupa. Siyempre, nandun na po tayo. Given na yan. At basa. Ayan, napansin nyo ngayong tag-ulan, ang ganda po ng kamote. Kaya lang, yun nga, ang kalaban po natin ay hindi rin tumitigil. Naandyan lang yan, nakabang. Pag dumami, makikita nyo, puro uod na naman. Pero ngayon, so far, magaganda. Tingnan yan, tataba diba? Yan ang talbos.
Yan ang talbos ng kamote, mga ka-farmer. Ganda. Tapos yung mga ano natin, bala ko nga mag-spray ngayon ng fish amino. Oh. Yung ating radish pinakita ko kay Bebe. Sabi niya ganyan na pala. Oo, ako ganyan na yung radish natin. So ito yung dahon ng sibuyas. Sana naman swertihin po tayo dito. Iba kasi nire-replant pa nila eh. Ako naman sabi ko nire-replant, 'di ba? Madi-disturb. Tsaka hindi natin gaanong kabisado. Kaya although hindi naman tumaselan kasi yung pinagputulan nga, actually yung mga pinagputulan ng Ricardo ngayon, pinatabi ni Bebe, itatanim niya daw. Hindi ko alam kung saan. Shoutout pala kay Tita Leticia Zulueta. Ayan, kay Tita Ligaya din. Kumusta po kayo, Tita? Ito, sabi ko kay Chichi, ano Chi, gusto mong benta ng kangkong? Kasi binibilang niya na yung alkansya niya. Tinuturuan ko sila mag-ipon. Yung baon niya. Yan yung natapon ko na ano, na mustasa. Dami tumubo. So yung dito medyo manipis lang po itong ating pechay dahil sobrang kapal nung nakaraan at medyo malalayo na yung distansya. Kung napansin po ninyo, malayo-layo na yung mga distansya nila. Tumubo na naman yung ating kangkong. Napakaganda kasi maganda po yung panahon. Kaya ayun, ito ano ba to? Ayan na, naputol sila. Okay lang yan. Parang may ano, parang may sakit Yan ang sinasabi ko. Anong nangyari dito? Parang may ano sila. Insekto ba yan? Tingnan natin. Spot Hindi ko lang nakita ito Uy, insekto. Talagang pagtag-ulan. Yan, kalaban. Ito na yung bok choy natin. Ngayon lang umaarangkada. Tingnan nyo. Kaya hindi ko na pinakialaman din Hinayaan lang natin. Sabi ko, sugal natin. Ito nga, kadikit. Pero hindi ilan lang ang gaganda. May potential yung bagong nating tanim na ang ano niya, ang germination niya is almost the same as mustasa. Nabilis tumubo. Tapos mukhang maganda. At pagka nagtuloy-tuloy, di ibig sabihin ang bilis lang pala ang bok choy. Ang problema lang natin doon sa kabila is ano talaga yung binhi, farmer. Yan, dito wala. Gusto ko sana kumuha dito kapal apat yata itong kakatabi pa. Ay, isa lang dude. Yun, balik pa. Hirap ilipat. Pag malaki na kasi mas mahirap naman. Isa lang. Ang galing na kita dyan. Hayaan mo na natin yan si kuya mo. Ano pwede natin paglipatan. Halos kompleto na sila diba dito. Uy, halos kompleto na po. Maganda ngayon kasi medyo makulimlim pa. Hindi yan sisira. Eto medyo mataba na itong lupang to. Ito mga
talaga eh. Medyo may hindi talaga gumaganda. Masyado pang maliit para ilipat ito, pero okay lang. Ito. Sana wag mamatay. Yan. Halos kumpleto na po. Subukan natin to. At tapos subok din tayo. Ano kasi to? Vigorous to mga ka-farmer. Mas ano siya, mas hindi siya kagaya nung pechay na medyo, tsaka mustasa na medyo payat. Yung maano siya eh, para siyang malaki yung puno niya. So kailangan niya po ng space talaga. Kaya eto, pag pinanood niyo po sa YouTube yung tutorial po ng pagtatanim ng bok choy, pinupunla isa-isa. Kaya lang napaka ano naman, hirap gawin. Maduduling ka. Isipin mo isa-isang buto ano po niyo sa seedling tray. Papatubuin tapos saka ililipat. Kasi nga ang ano niya is proper spacing talaga. So yun naman ang ginawa natin. Isa-isa lang tapos may space. So tingnan natin dito kung ano ang mangyayari. Mukhang kailangan kong i-sprayhan yung kangkong na yun, may tumitira. Bagay di pa po nakakatikim, pero ito bilib ako. Laki. Bilib ako sa'yo. Kahit siksikan kayo, may nagano din pero may payat mga farmer, hindi naman natin maiwasan. Ito. Pero medyo ano naman. Basta pag malaki, aangat talaga yan. Siksikan lang talaga. Ito, grabe nang inangat oh. Meron tayong makukuha. Si mama, ihingiin niya yung dahon. Buburuhin niya to eh. Buburuhin niya po itong dahon na to. At meron siyang luto nito. Masarap. Dahon po ng spray tayo. Kahit ito, sprayhan ko na to. Na sibuyas natin. Kasi yung mga uod niyan nasa lupa, medyo delikado. Tapos mamayang gabi, kung hindi naman uulanin at i-spray tayo ng fish amino naman. Itong talbos ng kamote, actually sa gabi pagka nagdidilig po ako, kasi sa gabi free time na rin mga 9 o'clock o 8 o'clock, lagi ko pong pinipitikan to. Isa sa mga din sekreto technique. Ayan, ito lahat pinipitikan natin, pati sili, nalagyan po yan ng fish amino. Nakita nyo yung dahon, green na green. Tapos ito natin to, talong na bilog. Ito mga ka-farmer, bilog. Ayan, talong na bilog, sarap to. Ayan, spray na tayo mga farmer. Medyo lang ng konti. Itong talong lagyan natin kasi may mga kalaban din yan. Ayun o. Tandaan ninyo, nasa ilalim ang kalaban. Ito, hindi kinain. Oh. Nakabawi. Kailangan sana ito makultivate yung paligid niya para umarangkada. Bagay, umarangkada na, laki na ng dahon. Ito kasing brodan, contact to. Ibig sabihin, pag hindi niya tinamaan, hindi niya mapapatay. Oh? Kumakain na yan. Uod. Ito na yung ating sibuyas. Pitikan natin ng konti. Parang yung mga basil na hindi tumubo. Mayroon naman pala. Ayan Ito, lagyan din natin tong radish natin. Kasi alam niyo na, maliit pa naman, dami lumilipad yan talaga.
fungicide ang hindi ako naglalagay. Ewan ko lang, sa tingin ko kailangan din. Hindi ako masyadong fan ng fungicide kasi, pero importante yon. Nakakalimutan ko. Preventive kailangan din kasi talaga. Okay na yan. Ito hindi na natin kailangan. Teka. Try natin. Hindi na natin kailangan to. Ito hindi na rin. Wala na yan. Okay na yan. Okay na yung kangkong natin. Ito. Kasi yung mga uhuod na andyan. Pansin nyo yung dati nating inisprayan. Ito mustasa naman to. Yung mustasa naman po hindi naman gaanong ano. Kaya nga mas, kung gusto nyo po ng mas healthier na gulay na hindi gaanong kahit anong pang spray, kumaga one time nyo lang siguro gagawin, 2 times. Pagka naglabas na yung magagandang dahon, kahit hindi na, mustasa kasi hindi lapitin. Pero pechay, bok choy, ay forget. Farmer. Pero ayun, susubukan natin one of these days dito sa pechay yung baking soda. Ayan, susubukan natin yung baking soda. Bibili ako ng ano, meron kasing agriculture ano ba yan, parang baking soda for agriculture. Ayan, may makikita kayo sa Shopee. Yun ang ano natin, bibilihin natin. So ito, tingnan nyo, dinilig ko na rin at the same time may kasama na po yan na insecticide para yung mga naandyan na itlog ng uod madali na. Kasi mukhang tingin ko pwede tayong sikatan ng araw o pwede namang hindi. Medyo maulan pa rin naman daw. O binaha na naman ng Manila. Matinding baha ng Manila. Yun ang balita ngayon. Daming mga news tungkol sa baha. Ito, maliit pa naman. Tamang tama yung isang knapsack Ko alam, kinapalan ko ba to? Sa ilalim hindi ko alam kung fungus ba to o parang parang powder din na siguro. Tama natin yun pagka yung mga susunod na saan ko pupunta? Sili. Ako kunin mo sili? Ha? Talong? Pang ulam. Parang ayoko nga kumain ngayon ng almusal. Napakain ako kahapon syempre sa Ningnangan. Pakain tayo sa Ningnangan. Ito, kailangan nating give up na natin to this week. Ayusin ko to. Mukhang busy din ako ngayong linggo dahil may mga pupuntahan. Hindi ko kasi in-sprayhan talaga. Tingnan natin kung
ano, wala na. So at least nakapag-spray tayo. Dami na pong talong doon, no. Yung kailangan linisin. Kailangan linisin. Ito na natin ubusin at mustasa. Sabihin medyo pati yung lupa wala nang masyadong kalaban. So bok choy, medyo ano din to, napaka ano din sa uod nito. Masarap daw kasi. Itong excited ako. Ito din. Kaya lang walang araw. Kailangan ko magpagawa ng mga plat pa, mga farmer. Abangan nyo pa po at pag kami po ay nakaluwag-luwag sa schedule, ang gagawin namin doon, gagawin nating vegetable garden din yun. Lalagay tayo ng mga plats. So medyo may gastos pero I think sulit naman kasi yung mga dahon natin ng sibuyas doon natin itatanim. Tapos yung mga pangpakbit, wawa naman si Lulo. Pero minsan po kasi talaga magugulat ka sa mga presyo, kaya sabi ko kailangan na natin. Tsaka we need revenue. Ayan, kailangan natin kumita. So ayun, ayusin natin. Tingnan natin kung ano. Tapos yung mga saging-saging, ayan, mga pwede nating itanim. Gawin nating productive yung lupa, mga gilid-gilid. Lagyan natin ng ano. So ayan po ang activity natin ngayong araw, mga farmer. Bukas si Junjun daw magtatrabaho, gagawin niya na yung kubo. Sana makahabol ng next week. Mabilis lang naman bububungan yan, isang ano lang naman